Napirmahan ko na, put it on the side table, then get ready for bed. Sa isip niya ay kung ngayong gabi din ba ay magtatalik na ba sila para mabuntis na siya. I'm dead tired, I have no intention of claiming you tonight. Tumayo siya at inilapag ang folder sa side table ng kama, nag-aalangan siyang magtanong sa lalaki. Wala akong dalang damit, pinaiwan sa akin sa hotel na tinuluyan ko. Humarap ito, dahan-dahan itong naglakad papalapit sa kanya. Napasinghap si Mubita nang tumingala siya upang mas makita niya ang mukha nito. Ang bughaw na mata nito ay kasing lamig ng yelo, mahaba ang pilik mata nito. Ang prominenteng mukha ng lalaki ay binagaya ng matangos na ilong at mapulang labi, may bakas ng sugat ang gilid ng panga ng lalaki, maging sa itaas ng kanang kilay nito. Yumuko ito at inilapit ang mukha sa kanya. Don't look at me like that as if you want me. Hindi naman, nanlalamig ang kanyang mga kamay, hindi alam ni Mubita kung dulot ito ng aircon ng silid o talaga lang na sobra siyang ninerbiyos sa pagkakalapit ng mukha nito sa kanya, naamoy niya ang mabangong hininga nito. Dumiretso ito ng tayo, gumilid ito sa kabilang panig ng kama at inangat at binuksan nito ang luggage na nasa floor at kumuha ng damit. Wear this, I'll order clothes for you tomorrow. Salamat. Tinalikuran niya ang lalaki at tumuloy siya sa shower room. Nag-init ang kanyang mukha, di man kita ang loob pero halatang aninag ang sinumang gagamit nito. Nilinggan niya ito at nahuli niya na sa shower din ito nakatingin. Make it fast, turn off all the lights when you're done. Humiga ito sa kama at tumalikod sa gawin niya. Nag-inhale-exhale siya ng 2 ulit bago siya tuluyang pumasok sa shower. Kumikinang sa kintab ang buong paligid, may nakahandang toiletries sa bathroom sink, hinubad niya ang kanyang mga damit, maging ang kanyang pangloob, itinapat ni Mubita sa shower ang kanyang katawan, nagdulot ng ginhawa sa kanyang buong katawan ang tamang timpla ng tubig. Matapos niyang tuyuin ang kanyang nilaban na underwear gamit ang hair dryer ay lumabas siya ng shower room, suot ang t-shirt nito na nagmukhang dress sa kanya. Pinatay niya ang ilaw sa buong silid at ang tanging iniwan niyang bukas ay ang ilaw sa shower room. Nakatalikod sa kanya si Derek, hindi mawala-wala ang kaba ni Mubita. Sa unang pagkakataon ay ngayon lang siya matutulog na may katabing lalaki. Humiga siya patalikod sa lalaki, wala siyang naririnig kundi ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. She calms herself, ipinikit niya ang kanyang mga mata, in her mind ay kung ano ang maaring mangyari sa kanya. Tumulo ang kanyang luha, iniisip niya si Lalaine at ang kanyang namayapang magulang at tiyuhin, maging ang kanyang kapatid, lahat ng taong mahalaga sa buhay niya. Iniwan siya, nakatulog si Mubita na may bakas ng luha ang mata. Nag-aagaw ang antok ni Mubita nang maramdaman niya ang mga bisig na yamakap sa kanya. Derek, stay still, wika nito at mas hinigpitan ang pagkakayap nito sa kanya mula sa kanyang likuran. Sa sandaling yun, nakaramdam si Mubita na di maipaliwanag na kapayapaan ang kanyang kalooban, she feels calm and safe in his arms, bago pa siyang muling hinila ng antok ay naramdaman niya ang paghalik nito sa kanyang batok. Derek was watching Mubita sleeping, her black hair framed on her beautiful face, he feels unexplainable warmth looking her. Derek was holding himself last night pero hindi niya na-control ang sarili, niyakap niya ang dalaga. He heard her sob last night, he wants to comfort her, but being close to her is tortured on his part. Totoong pagod siya at wala siyang intensyong pilitin si Mubita. Noong makita niya ang picture nito ay nabighani siya agad, in his mind he wanted her to bear his heir. Naging mahigpit ang naging bidding, dahil ayaw magpatalo ng 3 nagbidding para makuha din ang dalaga. Mubita worth the millions he spent to get her. When he decided to get someone to bear his heir and that will follow his rules, tinawagan niya ang taong alam niyang mapagkakatiwalaan niya. Si Maki ay nagpapatakbo ng isang eksklusibong club para sa mga piling tao, alam niyang makakahanap ng malinis ang kaibigan niya at makakapagbayad siya. Higit sa lahat, inosente. I hate to wake you up but we have to go, Wake up, today we will get married in Japan, 5 minutes. Okay. 5 minutes and we need to discuss additional rules. Sa plane na tayo mag-breakfast, he doesn't know if she heard him. Kinuha niya ang cellphone niya and he dials Philip's number. Hello, Mayor,
Good morning, Philip, is everything ready? Yes, Mayor, the minister who will officiate your wedding was informed. Thank you, Philip, see you in 4 hours. Okay po, Mayor, noted. Matapos ang tawag ay nilingon niya ang kama. The bed is already empty, he can hear the running water from the bathroom. He sits down on the bed and from where he was sitting ay aninag niya ang hubad na katawan ng dalaga. His body wants to join her in the shower, but his mind is reminding him to control himself. Makalipas ang ilang saglit ay lumabas ito, amoy niya ang sabang ginamit ni Mobita, his eyes fixed on her body wearing perfectly fitted summer dress na siya mismo ang pumili sa katabing bot IQ ng hotel nang manalo siya sa bidding. Good morning, let's go, the plane is ready, we will fly to Japan for our wedding. Okay, let's go then, sorry, it doesn't bother me, but you have to get used of my touch, you will be my wife in approximately 4 hours. Deep inside him, Derek is very much bothered about it. Tahimik silang nag-aagahan ni Derek, magkaharap ang upuan nila. Kanina ang akala niya ay sa commercial plane sila sasakay, namangha siya nang sabihin nito na sa private plane ng pamilya nito ang sasakyan nila. Pinakilala siya nito sa piloto at crew maging sa 6 na bodyguard na nakasunod sa kanila. Hinayaan niya na ang lalaki ang umorder ng pagkain para sa kanya. Isa pa ay inis na inis siya sa isang flight attendant na halos lumuwa na ang dibdib at panay ang pa-cute kay Derek. Bago ang lahat kay Mobita, minsan sa buhay niya at nang arap sila ni Lalaine na makakain ng masasarap na pagkain at ang sumakay ng eroplano. Kumain ka ng kumain, when we land, may kailangan akong cause pang tao kaya ang pera-onal bodyguard ko na lang ang maghahatid sa iyo sa suite natin. Sige, anong oras ang kasal natin? 10 o'clock. Kung nagulat siya nang masilayan ang mukha nito kagabi ay mas lalo na ngayong mas malinaw niyang napapagmasdan ang mukha nito. Stop staring at me. Yumuko siya at ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Matapos silang mag-agahan ay may inabot itong papel sa kanya. Ano ito? Additional rules, naiilang siya sa titig nito sa kanya. Gusto man niyang sawayin ito pero alam niyang wala siyang karapatan lalo na at yun ang una sa listahan na inabot nito. Karagdagang panuntunan, bawal sumuway sa lahat ng sasabihin ko unless mapapahamak ka. Ikaw ang magluluto at maghahanda ng aking pagkain, asikasuhin ang lahat ng aking pangangailangan, sa madaling salita gawin mo ang iyong tungkulin bilang aking asawa. Hindi ka pinapayagang makipagkaibigan sa ibang uri ng lalaki kung hindi man ay makakatanggap ka ng parusa. Sasamahan mo ako every single day ng aking kampanya. Kung nahuli kitang niloloko o nagsinungaling sa akin ay mapaparusahan ka ng mabigat. Huwag kang mai-inlove sa akin o tapos na ang larong ito. Magdadagdag pa ako ng rules kapag gusto ko, namamanghang tinignan niya ito. Paano kung ayaw ko sa rule na ay dadagdag mo? Well, read the first rule. Anyway, I want you to enroll this coming semester. Ha? Magpalit ka ng course, I will check kung may ma-credit sa dati mong course. Paanong? Nagtatakang tanong niya. Nasa profile details na pinadala ng club, si Mobita being my wife has its perks and obligations so take advantage of it while you can, just keep in mind all the rules. Salamat, don't thank me, I will give you a new life in return, give me an heir. Nakalimutan niyang binili nga pala siya nito para maging alipin at bigyan nito ng tagapagmana. Ipinikit niya ang mga mata at pilit pinaalala sa sarili na ang lahat ay pansamantala lang. Makalipas ang humigit kumulang na 2 oras pagkadating nila ng Japan ay nasa harapan ni Mobita ang marriage contract, na una nang nilagdaan nito ni Derek, pigil ang hiningang pinirmahan niya ito at inabot sa minister. Walang seremonyang nangyari, tinawagan ni Derek ang personal bodyguard at inihatid siya sa tanggapan ng minister, suot niya ay simpleng white knee-length dress at flat sandals na dinala ng assistant nitong si Philip. Matapos silang pumirma ay isinuot ni Derek sa kanya ang wedding ring at inabot nito sa kanya ang para dito. Nanginginig ang kamay na isinuot niya sa palasingsingan nito ang singsing. Ang secretary ng minister at si Philip ang tumayong saksi sa kasal nila. Walang kiss the bride o kaya palitan ng vows, walang pag-ibig sa pagitan nila, para lang silang pumirma ng employment contract.
Bago sila bumalik ng hotel ay nagpaalam siya dito na magbabanyo. Doon niya binuhos ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Pinangarap niyang ikasal noon kahit simple lang pero mananatiling pangarap lang ito ngayon dahil sa isip ni Mobita sa sandaling yun kasabay ng pagiging opisyal na Mrs. Derek Mondregal niya ay ang pagiging opisyal siyang alipin ng asawa. Ganoon lang kabilis ay kasal na siya kay Derek, kasalukuyang nasa suite sila at nakatitig siya sa kanyang palasingsingan. She is wearing a platinum wedding band na pinalibutan ng maliliit na diamond. Here, take this. Nakalahad ang kamay nitong hawak ang isang black card. Para saan yan? Sariling card mo para sa personal expenses mo. As my wife, you are entitled to it. Kailangan pa ba yan? Very much. May kailangan pa akong kausapang tao. If you need anything, nasa speed dial 2 ang number ni Philip. He will get you what you need at nasa speed dial 1 naman ang numero ko. At inabot sa kanya ang isang cellphone na katulad ng nakita niyang gamit nito. Nakatitig ito sa kanya na para bang may gustong sabihin. Bakit? Nothing. I have to go, I'll see you later. Tumalikod na ito palabas ng suite nila. Naaninag niya ang lungkot sa malamig na bughaw na mata nito. Nakakatitig siya sa nilabasang pintuan ng asawa. Tumayo si Mobita at pinagmasdan ang kagandahan ng buong Japan. Ma'am Mobita, pukaw sa kanya nang nakangiting si Philip. May kasama itong babae na sa tingin niya ay edad 17. Oh, Philip, bakit? Di ba dapat kasama ka niya? Opo, susunod po ako kay Mayor. Hinatid ko lang po si Norma. Ang kapatid ko po, siya po ang makakasama ninyo. Sabi po ni Mayor ay mamimili kayo ng gamit ninyo bago po tayo bumalik sa Pilipinas. Pero hindi na kailangan, ayos na yung mga binili mo. Ma'am, magagalit po si Mayor, bilin din po niya na ipasyal kayo kasama naman po ninyo si Norma. Sanay po siya dito sa Japan dahil lagi ko po siyang kasama pag pumupunta po kami ni Mayor dito, kasama din po ninyo ang personal bodyguard kaya wag po kayong mag-alala. Hello Norma, bati niya sa dalagitan na titig sa kanya. Hello po, napakaganda nyo naman po kahit wala kayong make-up, para kayong Diyosa. Sana pag lumaki ako ay maging kasing ganda ninyo ako. Ang kinis po ng kutis nyo. Natawa siya rito, napakaganda mo din at mas gaganda ka pag laki mo. Talaga po, oo, sigurado yun, thank you po. Pabalik na si Derek sa hotel nang magring ang cellphone niya at tumatawag ang kanyang ina. Hello mama, Derek, you better come home right now and explain yourself, ano itong kalukuhang ginawa mo? What is it papa? Nasa Japan pa ako. May inaayos ako, bukas pa ang uwi ko. You got married without telling us, umuwi kayo ng babaeng pinakasalan mo dito, ngayon din. Napahawak siya sa kanyang sentido, ang bilis namang nakarating sa pamilya niya ang pagpapakasal niya, sigurado siyang pinasusubaybayan pa din siya ng ama at ng lolo niya. Mayor, pukaw sa kanya ni Philip, tawagan mo si Norma kung nasaan sila dadaanan natin ang asawa ko, ipahanda mo na din ang eroplano. Kailangan na nating bumalik sa hasyenda. Noted by Mayor, ipapakilala na niya si Mobita sa pamilya. Akala niya ay may ilang araw pa siya para may handa ang asawa, bamantong hininga siya. Derek knew na hindi magiging madali ang lahat pagbalik nila ng Pilipinas. Dumating sila sa hasyenda bago mag-alas 7 pero ayaw na muna niyang tumuloy sa mansion. Sa cabin niyo ho kami ihatid, bilin niya kay Mang Ruben nang lagpasan nila ang arko ng hasyenda. Personal driver na niya ito bago pa man siya pumasok sa politika. Silang magkakapatid ay may kanya-kanyang cabin house na malapit sa hasyenda. Pinatayo nila ang mga cabin kahit tutol ang mga matatanda. Okay po, Mayor, tinitigan niya ang asawang nakatulog na sa kanyang bisig. Bukas ay ipapakilala niya ito sa lahat and he didn't even prepare her. Nandito na po tayo Mayor. Salamat Mang Ruben. Lumabas siya ng sasakyan at binuksan ang cabin. Malinis at maayos ito, walang nabago simula ng huling beses siyang tumuntong sa bahaging iyon ng hasyenda. Ipinasok ni Mang Ruben ang dala nilang luggage, maging ang mga shopping bags na pinamili ni Mobita. Binuhat niya ang asawa at tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Inilapag niya si Mobita sa kama, inalis niya ang rubber shoes nito, litaw ang makikinis na hita nito sa suot na maong na short at naka-plain t-shirt lang din ito. Kinumutan niya si Mobita, napakasimple nito, ibang-iba kay Melinda.
Kumirat ang kanyang puso sa pagkaalala sa dating asawa na samugat ng malalim sa kanyang buong pagkatao. Mayor, pukaw sa kanya ni Mang Ruben, nakatayo ito malapit sa pintuan, may pag-uutos pa ho ba kayo? Wala na ho, magpahinga na lang po kayo, siya nga ho pala simula ho sa Lunes, ipagmamaneho ninyo ang asawa ko, ang personal bodyguard na naka-assign ng magbantay kay Mobita pero mas mapapanatag akong pagkakaingatan ninyo ang asawa ko. Makakaasa kayo Mayor, congrats ho pala Mayor, masaya ako para sa inyo. Salamat ho Mang Ruben, sige po, Mayor, salamat din po pala Mayor sa pasalubong ninyo. Marahil ay pinamili ni Philip ang sinasabi nito, nakalimutan niyang ibilin sa assistant dahil nagmamadali silang umuwi. Nang makalabas si Mang Ruben ay kinuha niya ang cellphone para tawagan si Philip. Hello po Mayor, Philip, thank you sa pinamili mong pasalubong, nakalimutan kong ibilin sa iyo kanina. Mayor, si Ma'am Mobita po ang namili, nabanggit po ni Norma sa kanya na tuwing lumalabas tayo ng bansa ay inuuwian natin ng pasalubong ang mga tao ninyo. What? Nakarga na po nila ang pinamili nila bago pa man po tayo dumating. Mayor, yung mga shopping bag po ay may kanya-kanyang nakapangalan kaya po inabot ko na kay Mang Ruben at sa mga bodyguard yung para sa kanila. Ang kay Ma'am Mobita po ay yun lang pinamili natin sa kanya. Sige salamat, bago ko makalimutan, enroll mo ang asawa ko sa school. Sige po, Mayor, anong course po ba? I'll ask her about it, just get the details for now then we will discuss kung ano ang kukunin niya. Noted po Mayor, salamat, Philip, good night Mayor. Good night, tinungo niya ang pinagbabaan ni Mang Ruben ng mga shopping bags. Bawat isa ay may nakasulat na pangalan. Napangiti siya nang mabasa ang pangalan ng isa sa mga shopping bag. Muli niya itong binaba. Melinda didn't bother to shop for his family kapag nag-out of the country sila. Bumantong hininga si Derek, he needs to stop comparing Mobita and Melinda. Pagkatapos niyang mag-shower ay tinabihan niya si Mobita. Kinabig niya ito palapit sa kanya. Matagal din siyang nakatitig rito bago siya hilahin ng antok. Naalimpungatan si Mobita, narinig niyang umuungol si Derek, nag-init ang mukha niya nang matanto na nakayakap ito sa kanya. Melinda, Melinda, pinahid ni Mobita ang luhang pamatak sa mata nito. Derek gising, Derek, niyugyug niya ang balikat nito. What? Tanong nito sa kanya nang magmulat ito ng mata. Nanaginip ka, narinig kitang umuungol, okay? Let's go back to sleep. Muli nitong pinaykit ang mata pero bago yun ay mas dinaykit nito ang katawan sa kanya. Ramdam niya ang mabilis na pintig ng puso niya. Maya-maya pa ay pantay na ang paghinga nito tanda na mahimbing na muli ang tulog nito. Ito ang ikalawang pagkakataon na narinig niya itong sinasambit ang pangalang Melinda. Kagaya ng una ay may luha din sa mga mata nito. Sino ang Melinda na tinatawag nito? Hinaplos niya ang buhok ni Derek, di mawala sa isip niya kung bakit ito umiiyak habang binibigkas ang pangalang iyon. Maya-maya pa ay hinila na siya ng antok. Maagang nagising si Mobita, kasalukuyan siyang naghahanda ng agahan nang may kumatok sa pintuan. Nagdadalawang isip pa siya kung bubuksan ito o gigisingan si Derek. Sa huli ay pinili niya ang una, pinatay niya ang kalan at tinungo ang pintuan, bumantong hininga siya bago niya binukas ang pinto. Napasinghap si Mobita sa mga taong nasa harapan niya. 4 na naggagwapuhang nilalang ang nasa harapan niya. Lahat ay iisang kulay na mata kagaya ng kay Derek. Good morning, ano ho yun? Good morning magandang binibini, nakangiting wika sa kanya ng pinakamatangkad sa 4, may pilyong ngiti itong nakapaskil sa mga lobby nito. Ako nga pala si Paul. Oh, back of Paul, wika naman ang katabi nitong walang ngiti. Tinampol nito ang kamay ni Paul na nakahawak pa din sa kanya, ang mga mata nitong asul din ay parang may itinatagong lihim. Hi, ako si Andy. Hi, tipid niyang sagot dito at tinanggap ang pakikipagkamay nito. Good morning, ako nga pala si Dante. Wika naman ang mukhang pinakabata sa 4, nakipagkamay ito sa kanya, parang nakita na niya ito, di niya lang maalala kung saan. Hi, I'm Vincent. Mga kapatid kami ni Kuya Derek. You must be Mobita, right? Akmang sisigot siya nang may mga kamay na yamakap sa baywang niya. What's happening here? Bakit ang aga ninyong manggulo dito?
Ang aga ninyong takutin ang asawa ko. Bumilis ang pintig ng puso niya sa pagkakasabi nito ng salitang asawa. Well, kayo na lang ang hininhintay sa mansion, pinasusundo na kayo ni Lolo. Kailangan ba talagang kayong apat ang pumunta dito, dapat itinawag na lang ninyo. Well, kaming 5, may kausap lang si Ramil, nasa sasakyan pa. Naghanda ako ng agahan, baka gusto ninyong kumain muna. Paul, I've loved, too. Great. What? Isa-isang pumasok ang apat at di pinansin ang pagtaas ng boses ni Derek, nakasimagot na nakatingin sa kanya ito. Bakit? Do you really have to invite them for breakfast? Bakit? Hindi ba pwede? Madami naman akong niluto dahil nakalimutan kong itanong kung anong gusto mong breakfast. It's not that. Napabuntong hininga ito at hinagkan siya nito sa noo na kinainit ng kanyang mukha at muling kinabilis ng pintig ng puso niya. Good morning, wife. Good morning. Come on, lovebirds, we are starving, sigaw ni Paul sa kanila. Kinatawa ito ng tatlo at kinainit naman muli ng mukha niya. Istorbo, iiling-iling na bulong ni Derek. Inakay siya nito papunta sa lamesa kung saan ay prenteng nakapwesto na ang apat. Kasalukuyan silang nag-aagahan habang panay naman ang interview ni Paul, si Derek naman ay kausap si Vincent at Andy tungkol sa busines. Wow, Tusino, bakit hindi ninyo ako tinawag? Gutom na kami, and you are busy with your phone. Nabaling ang tingin niya sa bagong dating na kinasinghap niya, nabaling din ang tingin nito sa kanya. Dante, Mubita, magkakilala kayo? Sabay na tanong ng apat maliban kay Derek. Palipat-lipat ang tingin ng mga ito sa kanila ni Dante. Hindi alam ni Mubita ang isasagot sa mga ito, napatingin siya sa asawang malamig ang mga matang nakatitig din sa kanya.